James Reid nawala ng mahigit 100 million dahil sa panloloko ng ex-business partner. Liza Soberano, may alam nga ba? Matatandaan noong 2023 ang isang blind item, ang tungkol sa magkasosyo sa negosyo ni hindi na nagkakasundo. Ito'y dahil umano sa usaping pera na ayon sa isang source ay itinakbo raw ng foreigner partner nito palabas ng bansa. Hanggang sa pinangalanan na nga noong nakaraang taon din kung sino ang mga ito. Sina James Reid at business partner na si Jeffrey O na parehong ehekutibo ng Careless Talent Management na nilipatan ni Liza Soberano pagkatapos mag-expire ang kontrata niya kay OG Diaz. Kung matatandaan, buwan ng Hulyo noong nakaraang taon din ay hinuli ng Bureau of Immigration Agents si Jeffrey habang nasa opisina ng Careless sa Makati City dahil sa kawalan ng work permit o work visa sa Pilipinas na manggagaling sa Philippine government para legal itong makapagtrabaho rito sa bansa. Itinanggi rin ng senior actor na may kinalaman ang amang si Ginoong Malcolm Reid sa pagkakahuli kay Jeffrey base sa kumakalat sa social media. Anyway, naliwanagan na ang lahat ng makapanayam ni OG Diaz si James Reid kasama ang abogadong si Attorney Rodel de Guzman sa kanyang YouTube channel na in-upload kahapon. Nauna nang nilinaw na hindi na konektado si Liza bilang talent ng Careless Holdings noon pang July 29, 2024. Base na rin sa inilabas na press statement kamakailan. At si Jeffrey O ay noong July 2, 2024 tinanggal sa kumpanya ni James. Bukod sa Careless Holdings ay wala na rin si Jeffrey O sa Careless Music Manila, Careless Production o anumang Careless Group of Companies. Bungad na tanong ni OG sa abogado ni James ay kung may gusto itong sabihin tungkol kay Jeffrey na dating manager ni Liza. Sabi muna ni James, actually I met Attorney Rodel last year to help with a lot of issues when Jeff was originally arrested for immigration issues and we had hired attorney to look into the company and do an audit to resolve and fix everything. Ayon sa abogado ni James, si Liza ang kumausap sa amin para tulungan ang Careless Group at pag-aralan kung ano yung mga nangyari bandang August 2023. Sa ad ni attorney, naglabas kami ng audit findings at ipinaliwanag namin kaharap si Jeffrey O na marami pang problema ang kumpanya. Pero ang unang nakita namin ay kulang ang papeles ni Jeffrey O para magtrabaho dito sa Pilipinas. Kung ano ang problema ng kumpanya o ng tauhan niya ay siya ang madadawit kaya napag-usapan na namin na formal nang alisin si Jeffrey O para alam ng publiko na wala ng relasyon si Jeffrey O doon sa mga kumpanya, paliwanag pa niya. Nagpalabas daw ng notice of public ang Careless sa mga broadsheets tungkol dito. At alam daw ito ni Jeffrey O. Pero bago naman formal na tinanggal si Jeffrey O ay humingi ito ng isang araw para ayusin ang mga dokumento niya at willing pa raw siyang tulungan ng abogado para sa documentation ng mga report ng transaksyon hanggang sa napostpone ng ilang beses at huli na nang malaman ng legal team ni James na lumipad na patungong Amerika ang kanyang kasosyo. Hindi na binalikan at nagpasabi sa kaibigan niya na ayaw na niyang makipag-usap sa amin. At pinadalhan na lang namin siya ng sulat kasi marami siyang accountabilities dito sa Pilipinas at hanggang ngayon ay wala pa kaming natatanggap. At dito na inaming malaking pera ang nawala sa kumpanya. Dalawang klase. Siguro more than 100 billion ang mga naiiwang obligasyon noong wala pa kami at hindi pa kami involved. At ikalawa, ito yung obligation sinasabi naming huwag ka munang dahil inaayos pa namin ang kumpanya hanggang sa may mga bagong obligasyong lumilitaw na pinasok niya na hindi namin alam. Ginagamit pala niya ang pangalan ng Careless, pangalan ng Island City na kumpanya rin ni James, pati na rin yung kumpanyang itinatayo naming private label, ginagamit din niya. So nung nag-meeting kami ni James ay doon na lang niya nalamang maraming problema at may mga lumilitaw pang ibang problema, sabi ng abogado.